Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Efren. Tampok po sa ating mga pagninilay sa araw na ito ang ukol sa banal na mag-anak. Kung baga meron tayong family celebration, ito dapat yung ating mga family reunions, gathering ng mga families or family day, kung baga. Sapagkat ibinibigay at inilalahad sa atin, itinataas sa pedestal ang banal na mag-anak upang maging huwaran ng mga mag-anak sa ating panahon. Ano nga bang meron ang mag-anak na ito na dapat nating tularan? Ang pattern, mga kapatid, ng kung anong meron ng banal na mag-anak ay mismo ang komunyo ng Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo na pinagbubuklod ng iisang Espiritu ng pag-ibig. Kung kaya, bagamat sila'y may tatlong pagkatao o persona, sila'y iisa ang pagka-Diyos sapagkat pag-ibig lamang ang nagbibigay ng dahilan kung bakit sila'y iisa. At yun ang pangunahin na attribute na meron ang banal na mag-anak. Si Maria na ipinaglihing di pinagkasala, si Jesucristo na taglay ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos sa simula pa, at si San Jose na pinabanal ng bunga ng kalinis-linisang Maria at ng kanyang anak na si Jesus, kung kaya sila'y huwaran. Kung ating papansinin, bihira mabanggit ang mga accounts ukol sa mag-anak na ito sa Biblia. Pero sa totoo lang, mayroong mga ilang bagay na kapansin-pansin sa kanila. Una, sila'y masunurin sa mga batas at tradisyon ng mga Hudyo. Halimbawa, yung pagpapatala, itong paghahandog sa sanggol, sa templo, ito'y bahagi ng pagiging masunurin na simbahan at sa tradisyon. Kung kaya, yun ang unang kapansin-pansin. Pero ikalawa, sila'y namumuhay ng simple, payak, doon sa Nazareth, tahimik, pero sila ay binubuo at pinagbibigkis ng iisang pag-ibig. Pero bottom line, mga kapatid, nito ay dahil sila'y punong-puno ng pananampalataya. Kung bakit sila'y binubuo ng iisang pag-ibig ng Diyos, dahil ang buhay nila na simula pa'y namumuhay na sa pananampalataya. Kaya ito ang nais ng Diyos na iparating sa bawat pamilya ngayon sa ating panahon, na kung meron mang magbubuklod na totoo sa mga pamilya sa ngayon, hindi dapat yung sa dugo lamang o meron kayong common na mga interes, mga pamilya ng mga doktor, mga profesional, mga negosyante, may kaya, mahirap, walang papantay sa pagkakabuklod sa iisang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, mga kapatid, ang nagiging daluyan ng biyaya mula sa Santissima Trinidad upang patuloy na igawad at ibuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig na hindi matatawaran sa banal na mag-anak kung pinababanal man. Dahil ang mag-anak ay talagang ang misyon ay totoong kabanalan. At ang kabanalan na hindi nakakamtan sa dami ng yaman o ano pang merong mga napundar at narating ang tao, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila na nakita ng tao at sila'y naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya karamihan sa mga taong nagiging banal ay hindi naman talagang yumayaman. Karaniwan sa kanila'y
May mga payak na buhay, simple, tahimik, hindi naririnig, halos hindi mo maramdaman at makita kung sino sila, pero ang kanilang buhay ay buhay ng mga banal dito pa lamang sa lupa. At ano nga ba ang dahilan kung bakit ganun dapat ang mga pamilya, mga kapatid? Sinasabi at tinuturo sa atin ng simbahan na ang pag-ibig ay buhay. Kapag walang pag-ibig sa pamilya, walang mabubuhay na totoo. Natatandaan ninyo yung isang eksperimento tungkol sa mga sanggol na isinilang. Sila'y pinakain lamang, hindi naman sila kinakarga, hindi sila tinatouch, hindi sila kinakandong, kinakalong. Basta sila'y pinapadede lamang araw-araw. Ang nangyari sa kanila, hindi sila nakapagsalita, wala kasing kumakausap, hanggang pagkain lamang. Pero isa-isa sila'y namatay dahil hindi nila nararamdaman ang pag-ibig at kalinga ng mga dapat na nagmamahal sa kanila. Kaya napakahalagang punla, mga kapatid, ang pag-ibig sa loob ng pamilya. Kapag sa simula'y wala ng pag-ibig, meron ng disgusto sa isa't isa, at ang namamayani ay galit o ano pa mang bagay na mga negatibo, hindi nagiging maayos ang buhay ng mga pamilya. Kaya ang buhay ay nagmumula sa loob ng pagkakabigkis sa pag-ibig ng mga mag-asawa at mga anak. Inalalahad sa una at ikalawang pagbasa kung paano magtuturingan ang mga mag-asawa, ang anak sa magulang, ang magulang sa anak. Palagi yan natin naririnig, taon-taon. Kung kaya, ang sinasabi lamang napakalinaw ay, kung gusto natin ang ating mga pamilya ay mabuklod na totoo, tularan natin ang banal na mag-anak. Siguro, hindi kasing banal dahil hindi naman nasusukat ang kabanalan. Basta importante ay meron tayong tinitingnan na liwanag na nagiging batayan ng ating pamumuhay sa araw-araw. Dahil sa ngayong panahon, maraming mga kabataan, maraming mga pamilya ang nasasadlak sa kadiliman dahil sa hindi nila alam kung paano aarugain, kung paano imamanage ang kanilang pamilya. Pero iisa nga lang ang kailangan, mga kapatid, ang sama-samang nagkakaisang pananampalataya ng buong pamilya. Ang hirap nang makakita ngayon ng buong mag-anak na nagsisimba linggo-linggo na magpapamilya. Kasi pag may kanya-kanya na kuminsan, may kanya-kanya ng buhay, parang hindi mo na maaya o mapanghimasukan ang buhay nila sapagkat sila naman ay malalaki na. Pero ang importante, mga kapatid, habang sila'y mga maliliit pa mula sa pagkasanggol, na ipupunla na natin at naipapasa ang tamang mga pagpapahalaga, ang tamang pananampalataya, upang sa kanilang paglaki, mamulat sila dito at ito ang maging batayan ng kanilang buhay moral, buhay espiritual, at pakikipagkapwa-tao. Sapagkat sinasabi nga, mga kapatid, ang katatagan ng isang bayan o ng isang sambayanan ay nakasalalay sa mga buo at matatatag, malalakas na pamilya sa pananampalataya. Kapag ang pagmamahalan ay siyang nangingibabaw sa mga pamilya, magiging isa itong malaking pamilya sa pag-ibig ng Diyos. Kung may nagbubuklod mang totoo sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Dahil siya ang inspirasyon at dahilan kung bakit sinugo ang Diyos na ito para sa atin, para sa ating kaligtasan at ng ating mga pamilya. Kung kaya ngayon, mga kapatid, marapat lamang na itaas natin ang ating mga pamilya sa Panginoon.
na nawa ay tayo maging masunurin tulad ng banal na mag-anak na ito ni Jose, Maria at Jesus. Si Jesus ay hindi magkakaroon ng ganoong disposisyon, karunungan sa pananampalataya, sa Biblia, at sa lahat ng bagay. Hindi niya magagawa ang kanyang mga nagagawa ko bilang tao kung hindi niya natutunan ang pananampalatayang ito sa kanyang mga magulang. Naging martir siya sa pananampalataya, inialay niya ang kanyang buhay, kahit siya'y magdusa at mamatay. Ito'y dahil sa natutunan niya na pananampalataya ng kanyang mga magulang, lalo na si Maria, ang kalinis-linisang esposo ni San Jose. Kung kaya mga kapatid, ang mga anak natin ay totoong magiging matatag sa buhay, hindi kayo magsisisi kapag sila'y totoong buhay ang pananampalataya. Tulad ng mag-anak na ito, ang mga taong buhay ang pananampalataya, sila din ay magiging daluyan ng buhay at pag-ibig para sa iba. Kaya, na nagkakaisang panalangin mga kapatid natin sa araw na to, itaas natin ang lahat ng pamilya, mga pamilyang nag-i-struggle sa buhay, mga pamilyang mga misyonero sa iba't ibang dako ng mundo na isinugo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita, mga pamilyang biktima ng karahasan at lahat ng uri ng mga pinagdaraanan ng mga pamilya sapagkat kanya-kanyang pamilya may kanya-kanyang hamon sa buhay upang mapanindigan si Kristong mahal. Kaya magpatuloy tayo sa pagdiriwang, taglay ang diwang ito at pangaral ng Ebanghelyo na sana'y mamuhay tayo bilang totoong mga anak ng Diyos na namumuhay sa kabanalan at pag-ibig at pananampalataya. Siya